Greetings mga migs! Welcome back sa Buhay na Salita TV. So ngayon, pag-uusapan natin ay ang poder ni Señor San Miguel, the Archangel, the Prince of Angel, the Guardian of the Catholic Church, or the Guardian of the Christians. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan nyo kung lumago sa aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, at paki-hit ang notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So huwag natin patagalin, magpatuloy na tayo mga migs. Ang ibabahagi ko ngayon ay hindi lang basta poder ni Archangel Saint Michael. So, ito rin ay invocation sa kanyang presensya. So, sa tuwing nafe-feel nyo na merong masamang entity na umaaligid sa inyo or merong mga masasamang espiritu na nanggagambala sa inyong mga bahay. So, pwede nyo itong dasalin kahit wala kayong medalyon. Because ang gagamitin nyo is through Jesus Christ. So, ini-invoke nyo ang presence ni Saint Michael through Jesus Christ. Pero, dapat kayo ay palaging nagdadasal ng mga basic na prayers araw-araw tulad ng Ama Namin, Baginong Maria, Luwalhati, at syempre yung intro, yung sumasampalataya. At be sure din na kayo ay nagdadasal din ng Psalm 91 para kayo po ay meron kayong authority na humingi ng tulong. Kasi Saint Michael po siya po ang pinaka-faithful at pinaka-loyal na anghel ng Diyos Ama. So, hindi nyo siya basta-basta mahihingian ng pabor kung kayo ay hindi karapat-dapat. So, paano maging karapat-dapat? Paano magkaroon ng authority? Para magkaroon ng authority, ay dapat palagi kayong nagdadasal sa God the Father and through Jesus Christ. Kasi siya yung ambassador natin. Siya yung tinalaga ng God the Father between the humanity. And then, syempre, dapat tayo ay parating gumagawa ng mabuti. So, hindi tayo gumagawa ng masama. At kung minsan man ay hindi natin mapigilan or minsan talaga ay natitempt tayo ng makagawa ng masama, so always na humingi ng tawad sa God the Father or kung sino mang tao na inyong nasaktan. So sa kopya ng poder na ito ay huwag kayong mag-alala dahil ilalagay ko sa aking blog site ang kopya nito. So nakasulat ito doon. So pwede nyo i-screenshot or kopyahin nyo doon through paper. So ilalagay ko sa description at saka sa comment section yung link ng ginawa ko na copy ng dasal na ito doon sa aking blog site. At dalawa rin ang pagpipilian nyo kasi meron itong Latin version. At ang Latin version yan ay meron ding English translation. So, hindi kayo matatakot na baka iba na yung mga pangalan na inuusal nyo. It's because meron tayong translation na intindihan natin yung dasal. So, as much as possible, wag kayong gumamit ng mga Latin na hindi nyo naiintindihan yung kahulugan. So, hindi nyo nalaman kung anong ibig sabihin ng word na yun. So, sasabihin lang na sekretong pangalan. So, wag kayong magtiwala sa ganyan. It's because ang demonyo po ay mapanlin lang. So, meron tayong Latin version yan, meron din tayong English translation. So, walang dapat ikapangamba. It's because safe na safe po gamitin ang poder na ito. So, ito na po, babasahin ko po para marinig nyo. O Saint Michael the Archangel, enlighten us with your light, protect us with your wings, defend us with your sword. O Saint Michael the Archangel, defend our home from demons and from their wickedness, and defend it from evil committed by people of the earth. O Saint Michael the Archangel, defend us in battle, so that we will not perish in the last judgment. We make our prayers through Christ our Lord. Amen. Ang kopya ng dasal na yon ay nasa aking blog site, buhaynasalitatv.blogspot.com, at nalagay ko yung link dyan sa comment section o sa description. Click nyo lang dyan, direct na pupunta kayo doon sa copy. Talakayin natin ang mga importante na mga bahagi ng dasal. So nabanggit doon na defend our home from demons and from their wickedness, and defend it from evil committed by people of the earth. So hindi lang yun basta home na bahay ha, pero kasali na yung bahay nyo na protektado. Ang pinakamalalim na ibig sabihin yun ay ang katawan ng tao, dahil ang katawan ng tao po ay home. So bahay to, templo to ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos. So, yan po ang pinakamalalim na ibig sabihin. So, defend our home from demons and from their wickedness. So, humihingi tayo ng tulong na dipinsahan tayo na hindi tayo mapinsala ng mga demonyo, kung anumang mga fallen angels at mga elemento. So, kasali na yun sa dasal na yun. So, napakagandang dasal, di ba? At isa pa, defend it from evil committed by people of the earth. So, pag sinabing people of the earth, so, humihingi tayo ng protection din kay Saint Michael laban sa mga tao masasama. Tulad ng mga holdupper, mga mamamatay tao, mga
taong may evil eye, mga mangkukulam, mambabarang, o kung ano pang mga tao dyan na kayang gumawa ng masama sa kanilang kapwa-tao. So, di ba, napakagandang dasal? At meron pang isang verse dun sa dasal na defend us in battle. So, ibig sabihin ng battle po ay yung pakipaglaban natin sa tukso o pakipaglaban natin sa hamon ng buhay. So, humingi tayo ng gabay. At syempre, Saint Michael, leader yan ng mga angels. So, magtatalaga yan ng guardian angel natin kung tayo ay karapat-dapat. So, kung iisipin nyo ang dasal na yan, maaaring masabi lang na simpleng dasal lang siya. Pero kung gagamitin natin ang ating mga puso at ang pag-intindi ng mga malalalim na kahulugan, so masasabi natin na ang dasal na yan ay napaka-epektibo at all-around puder. At syempre, huwag kalimutan, bago sarahan ang anumang dasal, always sabihin na, I pray in the name of Jesus Christ. So para po ay blessed po at meron kayong authority. Kasi po, ang mga angels ay mga legalistic din sila. Hindi sila basta-basta gumagawa ng kilos na hindi sila authorized kasi mga loyal servant, loyal follower of God yan sila. Kaya nga minsan yung tao sinasabi nila nga hindi totoo yung angel kasi hindi ako tinulungan. So isipin nyo muna kung ang angel ay meron bang authority sa inyo na tulungan kayo. Baka wala silang authority na tulungan kayo dahil masama yung mga ginagawa mo. O di kaya wala na silang authority sa inyo dahil ang may authority sa inyo ay yung mga demons na. Nang dahil na rin sa mga pinapractice mo. So bago mo husgahan na hindi totoo mga angels o walang maitutulong, isipin nyo muna, ilagay nyo sa puso nyo na may mga authority ba tong mga angel na ito para tulungan ako. So deserving ba ako na tulungan ng mga anghel na ito. So dapat tayo gagawin natin ang ating makakaya para maging deserving tayo sa tulong ng mga anghel. Ang dasal na ito ay pwede nyo gamitin anytime. So walang required na oras o araw. So anytime na kailangan nyo ng tulong ni Saint Michael, pwede nyo gamitin ang dasal na ito. At pwede rin isali nyo ito sa inyong mga debosyon. So bago nyo sarahan ang inyong mga panalangin, bago nyo sambitin ang isang luwalhati for formal closing, dasalin muna ang invocation and poder of the Archangel Saint Michael. So sa tingin ko, yun lang po ang may babahagi ko sa araw na ito. I hope na meron kayong natutunan. So napaka-importante ang dasal na yan, lalo na pag ginagambala kayo ng mga masasamang espiritu. So protection prayer din yan. And then, ang masasabi ko lang ay parating magdasal din ng mga general devotion na dasal para maging deserving kayo sa tulong ng mga angels. So until next topic, thank you!